Yan, ilagay mo na dito yung karne. I-roll mo siya ng ganyan. Ipaganyan. Parang alam niyo yung triangle na paputok sa Pilipinas. Yan lang. Hindi ako natuto nito sa Saudi ha, paggawa nito kasi ready-made naman yung ginagawa doon ng ng restaurant. Dito ako natuto kasi pinag-aralan ko siyang maigi. Kasi pag housewife ka talaga, ganyan. Kailangan mong mag-imbento ng kung ano-ano. Basain mo na siya para dumikit yung wrapper. Okay, ito na siya ang kanyang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber ng Turkey. Nag-start na today ang Ramadan dito sa Turkey. So last night nagpunta kami ni Asya ng Tarawih. Kasi a day before ng Ramadan magsa-start na ang Tarawih prayer of 8:30. Nag-uumpisa dito, mahigit na 2 oras yan sa Middle East. Pero dito ginagawa lang nilang 1.5 hour. It's a prayer po na ginugunita namin during Ramadan. Kasi po ako, may religious lang ako during Ramadan. So, holy month of Ramadan is one of the pillars of Islam. Kasi Ramadan na, ganito ang kalimitan namin niluluto. Ang tinatawag dito sa Saudi Arabia ay sambosa. Dito sa Turkey, tawag nila dito ay turon. Ay, ano yan? Ano yan? Burek or sa Pilipinas, turon. Oh. Ganitong paggawa. O, natumba na yung kamera. Linti, mahilap. Pag ikaw ang nag-video ng iyong mga video. O, ayan na. Ayan mo lang siya i-roll. Tapos igawa mo siyang triangle. So, ang wrapper nito, binili ko lang siya yung round na wrapper ng lumpia. Tapos, ito na yung labas. O. Sa Saudi ito ang tawag nila sa Middle East, samosa. Dito ay berek. Sa Pilipinas ay turon o lumpia. O, ang ingredients lang ay pareho lang. Ito ang ingredients niya. Karne na giniling, carrots at ang patatas. So, ganitong bilog ito siya. Hinihiwa-hiwa ko. Ginawa ko siya ng ganito kasi wala namang ready-made na wrapper na ganito pa straight. So, kasi umpisa na ang ating fasting. Ito kasi ang pinakamabilis na lutuin sa madaling araw na kung late na ang gising mo. So, ito na. Kasi this week, mag-umpisa ang Ramadan, pang gabi kasi ako. So, ang iftar ko talaga sa trabaho na. Meron namang pagkain doon. Pero dito, sa family namin, ako lang ang nagfa-fasting. Hindi sila nagfa-fasting talaga. Kasi yung mga family ng tatay ni Asya is hindi naman talaga sila mga very religious. Sinasabihan niya ako ng father-in-law, bakit ka magpa-fasting? Kasi may trabaho ka, ay alam nila na ano yung trabaho ko ba? Kapagod, so no need to go fasting. Pero alam mo naman matigas ang ulo natin, parang mas Muslim pa ako sa kanila. O diba, bungacious. Ayan na. Yan, ilagay mo na dito yung karne, i-roll mo siya ng ganyan, ipaganyan. Parang alam niyo yung triangle na paputok sa Pilipinas. Yan lang. Hindi ako natuto nito sa Saudi ha, paggawa nito kasi ready-made naman yung ginagawa doon ng restaurant. Dito ako natuto kasi pinag-aralan ko siyang maigi. Kasi pag housewife ka talaga, ganyan. Kailangan mong mag-imbento ng kung ano-ano. Basain mo na siya para dumikit yung wrapper. Okay, ito na siya ang kanya. Ako po talaga ay nagfa-fasting. Since from the Philippines na, nagfa-fasting po talaga ako during the season of Ramadan. Kasi alam mo yung unang asawa ko is talagang very religious Muslim. So I try my best to remain as Muslim. So by birth, ako po ay Kristiyano. Kasi ang mga magulang ko ay mga Kristiyano. Pero nung nag-asawa ako sa Pilipinas ng Muslim na taga Maguindanao, so nag-convert ako into Islam. So until now, I still perform and believe and still I am a Muslim. Ang religion ay Islam. So, yan po ay isa sa mga 5 pillars ng Islam, ang pag-aayuno sa araw na ito. So, first day po ngayon, kailangan, dito kasi sa Turkey, mahaba ang araw kaysa sa gabi. So, from 4:30, kumakain na po ako ng sahur.
Tapos ngayon ito inaantay ko naman ang paglubog ng araw mamayang hapon. So papasok po ako ngayon sa araw na ito, tapos ang iftar ko ay nasa office na hindi nyo na po makikita kung ano ang ini-iftar natin. Ipapakita ko po yan sa mga susunod natin video kung ano po ang siniserve na pang iftar sa aming trabaho. So ang sahur yan, syempre kakain ka sa bahay, pero kasi dito sa Turkey, hindi po lahat ng mga Turko ay nagfa-fasting. Sa trabaho namin, kukunti lang po kami ang nagfa-fasting. Yung iba kasi hindi naman talaga sila very religious Islam. Yung iba naman talaga is half. Yung iba naman talaga is religious. So, I am one of them na foreigner na nagfa-fasting. Din po ako po ay nag-try my best to pray 5 times a day. So, makikita nyo ang aking mga prayer mat ay ibinilad ko na po kahapon. So, ibinilad ko na itong aking prayer mat. Ito yung mukna ko na malaki. Ayan po siya. Kasi from head to toe yan siya. Tapos, ito naman yung kay Asya. Binigay ni, shoutout naman din po kay Zaida. Ang aking isang kaibigan din po, si Zaida Sema. Doon sa Cotabato. Ito po yung binigay niya sa akin na hijab. Pero so ginagamit po ito ni Asya na mukna kasi malaki-laki ito sa kanya. So yan, ginagamit namin sa Tarawih prayer. Sunday sa aking sampayan, ang aking prayer mat, ang aking pang prayer. So nagpapasalamat po ako kay Baylinang Mamaluba. Shoutout po sa iyo yung aking kaibigan sa Pilipinas, sa Cotabato City na si Baylinang Mamaluba. Ang binigay mo sa aking mukna hanggang ngayon na binili mo sa Indonesia ay yun pa rin ang gamit-gamit ko talaga sa pagsisimba. Ready ka na magpunta ka ng Tarawih. Tapos tinawagan mo yung kaibigan mo doon sa malapit sa Jame. Sabi nila tapos na pala ang Tarawih. Ang alam ko talaga 8 o'clock, 9:20 mag-start. 8:20 sila nag-start. Ano ba ito? Hindi mo dapat yan. Nalungkot naman ako kasi first time ko ngayon magpunta ng Tarawih. Tapos bukas mag-start na ang Ramadan. Kaya lang kasi bukas, this week, whole, panggabi ako, hindi ako makatarawin nito ngayon. Nalungkot talaga ako. Si Asya naka-ready na nga sana kasi sumasama ito magtarawin. Ano na lang bayan. Nalungkot naman talaga ako eh. This is our first sahur sa taong ito. Ang ginagawa ko, it's 5 o'clock na dito, 5:38 ang sahur dito time. So, still time. Ito yung ginawa ko kahapon. Tapos may fishi. Tapos ito lang. Ano kakain natin. Ito. So hanggang mamayang gabi tayo. Hanggang alas 7 po yan ng gabi ang ating kakainin kasi hindi naman ako masyadong gutom agad kasi namin kinain sabaw na ulo ng salmon. So ito kakayanin natin hanggang gabi. Ang problema ko lang talaga first 3 days ng fasting yung uhaw. So ito meron din pala kaming yung ginawa ni isda. Tapos meron tayong yummy na tamis. Tsaka may konting ukoy dito. So ginom to ng Milo. May Milo kasi ako dito galing sa Pilipinas. Dala ng kababayan natin. So maraming salamat. Kaya meron na lang akong 20 minutes na kailangan ko nang kumain kasi magtawag na ng prayer ng umaga o madilim pa din sa labas. So, this is it na talaga. Ramadan Kareem sa ating mga kababayang mananampalatayang Islam. So, yan. Nagsahag na tayo ng kanin at samosa. Nakakain na tayo ng ating sahur. So makikita nyo ako lang talaga isa ang gumigising at nagpa-fasting dito kasi ako lang po talaga ang nagperform ng uruj dito sa Turkey. Kung sa Pilipinas sana, siyempre marami akong mga kamag-anak to na mga Muslim, lahat kami nagpa-fasting.
fasting. So, pasensya na kayo sa jacket ko baliktad. Okay lang yan kasi malamig pa dito dahil winter pa dito. So, maganda ang Ramadan ngayong taon kasi malamig. Hindi ka masyadong pawisin pag lumabas ka. So, ayan. Good luck sa ating lahat. Ramadan Karim sa inyong lahat. Kakain na po ako kasi meron pa ako natirang 20 minutes na bago mag-tawag ng bang. Alas 5:30. So, sana po ang spirit ng Ramadan ay ang pagkakaisa, pagkakaintindihan, pagkakanauunawaan. Mag-abstain tayo ng mga kasamaan, mahigit isang buwan, mga kung anong hindi maganda para sa ating spirit, sa sarili, at sa ating kapwa. So, this is the holy month of Ramadan for the Muslims. And sana lahat ng mga prayer natin, mga dua natin ay marinig ng Diyos. Magpapasalamat tayo sa mga grasyang naratanggap natin sa taong nakalipas. At sana po pagbigyan pa tayo ng mga karapat-dapat para sa atin sa mga taong darating. So, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, mga kaibigan kong mga kababayan, mga Muslim, sa Saudi Arabia at sa buong mundo, Ramadan Karim sa inyong lahat. Saro Ramadan, yun sa atin. Saro Ramadan, napakasaya ng fasting sa Pilipinas kasi may pagkagabi, may mga booth, may mga park na pwede ka after iftar, pwede kang pumunta after tarawih. So, ang saya-saya talaga pagkasama mo ang pamilya mo sa sarili mong bansa. Kaya dito ako sa Turkey, ako lang isa talaga ang nagpa-fasting. Sila, hindi sila nagpa-fasting. At ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.